salita'y naging tao at nanirahan sa mundo upang makapisan tayo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ikalawang linggo ng panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at ngayon din po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon o ang Solemnity of the Annunciation. Originally, ang petsa po ng pagdiriwang na ito ay March 25. So bakit natin minove ng April 8? Dahil nung March 25, ito po ay natapat na mahal na araw. Kaya nag-giveaway. No? Ini-adjust ng ating mga liturgies ng simbahan para po maipagdiwang pa rin natin itong dakilang kapisahang ito na kung saan narinig natin yung pagpapahayag ng anghel sa mahal na Birhen ng Maria tungkol sa plano ng Diyos na kaligtasan. Hindi si Maria ang magliligtas sa atin. Wala siyang kapangyarihan para tayo iligtas, kundi ninais ng Diyos na hingin at ayon sa kanyang plano na si Maria ang maging ina ng anak ng Diyos na siyang magiging tagapagligtas nating lahat. So sa simula pa lang, kung titingnan natin ang karanasan ni Maria, may plano na si Maria na magpapakasal na sila ng kanyang nobyo no na si Jose
At yun ay biglang nabago dahil ito ang plano ng Diyos. Hindi pa naging malinaw kay Maria kung ano itong sinasabi ng anghel sa kanya. Pero dahil nga sa kanyang kababaang loob, ay mas sinunod niya kung ano ang plano ng Diyos kaysa sa kung ano ang plano niya. Very risky yon, no, na tatanggapin niya na misyon dahil nga malaking problema sa isang dalaga noon ang mabuntis nang hindi pa sila nagsisiping ng kanyang asawa. So, delikado yon, no? Pero sabi nga dito sa mga mensahe ng anghel, huwag kang matakot, magalak ka, makinig kang mabuti. At dahil doon ay naging malinaw din kahit papano na mas mahalagang sundin ang plano ng Diyos. Hindi lang yung sarili niya ang iisipin niya kasi pwedeng ito yung gusto niya eh. Pero siguro mas nanaig sa mahal na birhen na yung mas bigger picture na plano ng Diyos para sa lahat. Hindi lang siya, kundi para sa lahat. At mula nung sa pagkakaanunsyo ng anghel, kailan lang talaga naging buo ang mensaheng ito? Nung Pasko ng pagkabuhay. Ilang taon yun, na sige lang, go with the flow si Maria. Plunge lang si Maria sa kung ano yung mangyayari, sa kung anong, masalimuot eh. Pinanganak pa lang, gusto nang patayin yung kanyang anak. Kaya kinailangan mag-migrate, kinailangan maglakbay. Pumunta sa ibang bayan, manirahan doon. Ang madaming adjustment na ginawa para lamang masundan at makasunod si Maria sa plano ng Diyos. Dahil sabi nga, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kapag ginusto, pwedeng, kung tumanggi si Maria, pwedeng iba. Kasi ang plano ng Diyos, iligtas tayo. Kaya kung ano man yung nangyayari sa atin, kung tayo man, kung sa tingin mo hindi umaayon sa iyo, ayon sa iyong plano, ayon sa iyong kagustuhan, ang nangyayari sa buhay mo, magandang mapagnilayan muna na ito ba talaga ay plano ko o ito ang nagdadala sa akin sa kung ano ang plano ng Diyos sa akin. Tandaan natin, mas mahalaga at mas maganda ang pinaplano ng Diyos para sa atin. Kailangan lang natin magkaroon ng pananampalataya na katulad ng ating mahal na Birhen Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad. Kaya mahalaga po yung nagninilay tayo, nananahimik tayo ng kaunti para mapagnilayan natin at mapagdasalan natin kung ano nga ba talaga ang ninanais ng Diyos para sa ating lahat. Anumang trahedya, anumang maganda o pangit na pangyayari sa buhay natin, huwag mong kakalimutan, huwag nating kakalimutan, may pinaplano ang Diyos para sa atin. Ipagdasal natin na maliwanagan na tayo, mas makita na natin kung ano itong dinadala o pinagdadalhan sa atin ng Diyos. Amen?